Backyard Piggery Partnership. Magkano kaya ang naging profit share namin? 170,000 pesos ang una naming capital dito sa backyard farming na ito. Pang-apat na pagpapaalaga na namin ito ng baboy, mga kapeso. Kaya medyo sanay na rin yung nag-aalaga. 17 ang nabili namin noong November 26 last year lang, mga kapeso. Ang bili namin 7,200 pesos. Noong araw din na yon, bumili na agad kami ng booster feeds para dun sa mga baboy. Tatlong sako agad ang binili. 1,332 ang booster feeds na isang sako. December 1, bumili ulit ng dalawang booster feeds. At syempre, okay na. Malalaki na yung mga baboy Kaya ang isinunod na mga starter feeds naman, mga kapeso. 1,647 and 50 cents ang kada isang sako. Isa muna yung binili kasi more on nagte-testing muna. Pero hindi naman nababago ang presyo ng starter feeds nung December at saka January, paparehas pa din yung presyo. Bumili kami ng 3, pagkatapos niyan 5 naman, tapos 3, 4, 4, tas 4 ulit. Hanggang noong January 21, bumili na ulit ng starter feeds pero isa na lang, isang sako na lang kasi malalaki na yung mga baboy. Kaya ang isinunod na nung nag-aalaga ay yung grower feeds naman. Ang isang sako niyan, 1,467.5. Ang binili, 3 agad nung time na yon. 3 na grower feeds. Dire-diretso na yung presyo niyan hanggang March 19, mga kapeso. Ang pagkatapos niyan, bumili kami ng 4 na sako, 4 na sako ulit, tapos 4 na sako ulit. Pero, kung makikita nyo dito mga kaspeso, by Feb 4, ang nagagastos na nung nag-aalaga ay 192,260 pesos na. Pero ang ipinadala pa lang namin, 170,000. Kaya nung Feb 4, nagpadala din agad kami ng sunod naming capital dito. More on bank transfer ang ginagawa namin kasi sa probinsya pa ito, sa Batangas kami nagpapaalaga. Nung Feb 9, bumili ulit ng 4, tapos nung Feb 14, 4 ulit, Feb 18, 4 ulit, sumunod 5, 3, 4, sumunod naman 5, sumunod 2. So ito na yung total cost namin mga kapeso, 237,752. At least, hindi naman namin naubos mga kapeso yung total namin na capital. Pagkatapos niyan mga kapeso, sinumulan na namin na magbenta ng mga baboy. Ang una naming batch na ibinenta ay noong March 25. Siyam agad ang naibenta namin na baboy. Tingi-tingi din lang si magbenta yung nag-aalaga kasi doon niya rin lang naman binebenta ito sa Batangas. Ito mga kapeso, dito kayo magugulat sa presyo ng per kilo ng buhay na baboy. Dati kasi noong una namin pagpapaalaga, 190, 191, 192 pesos. Pero dahil nga kakatapos lamang nung nangyari kasi na peste sa mga baboy, nagkulang ang supply. Kaya ngayon, 240 pesos mga kapeso ang presyo ng buhay na baboy nung nagbenta kami nung March. Kaya nakakatuwa kapeso. Tingnan nyo, 90 kilos yung una namin, sumunod 89 kilos, sumunod naman 85 kilos, sumunod 87, sumunod 93 kilos, 87 kilos, 92 kilos,
84 kilos, tas 95 kilos. Kung mapapansin nyo, pare-pares lang naman, sabay-sabay kumakain. Pero paiba-iba pa din talaga yung timbang ng bawat baboy, mga kapeso. March 27, nakapagbenta ulit kami ng tatlo sa kaparehas na presyo, mga kapeso. 90, 93 kilos. O, sumunod, mas mabigat na. Ang sumunod nung March 27 naman, yung Piglet 11, 93 kilos. Yung isa, mga kapeso, 102 kilos. Kaya syempre, mas mabigat, mas madaming pera. And, ito na yung pinaka-last na batch. Nung March 30, mga kapeso, ang nabenta namin ay 105 kilos, 103, 107 kilos. Yung isa naman, 95 kilos, mga kapeso. Kaya ang total namin na nabenta ay 359,000. Kung mapapansin nyo, mga kapeso, 17 ang binili natin na piglets. Kaso nga lang, yung piglet number 17 namin, namatay siya. Una pa lang naman, mga 1 linggo pa lang siyang inaalagaan, masyado daw kasing matakaw. So, parang nausog. Akala nga namin parang may peste pa nung time na yon, may swine flu pa. Pero buti na lang, natural death eh. Ang nangyari kasi dun sa baboy, talagang nausog. Kung makikita nyo dito sa picture na to ng patay na baboy, talagang malaki yung tiyan niya. Matakaw kasi talaga. Ito na, mga kapeso, subukan na natin ngayon mag-compute ng total income natin. 359,000 ang napagbentahan natin. Ang total na gastos natin ay 237,752. Ang total na income natin, mga kapeso, 121,527 pesos. Ang usapan namin sa profit sharing namin, ako yung kapitalista, siya naman dun sa active partnership. 50%. Tig 50-50 kami. Kaso nga lang, may iba pa siyang expenses. Yung tubig, yung kuryente, siya na yung mag-shoulder nun, mga kapeso. Basta ang hatian namin, 50%. So, ililes niya na lang yung gastos niya sa tubig at saka sa kuryente. So, ngayon, mga kapeso, sa 4 na buwan ng pag-aalaga namin, tingnan nyo, mga kapeso, yung 121,000, ang share namin dyan, 60,763 pesos. Sa 4 na buwan, mga kapeso, simula nung November 20 hanggang March 19, saktong 4 na buwan, mga kapeso, magkano yung kinita nung total namin na capital na 240,000 pesos. Biruin nyo, mga kapeso, 60,000, i-divide natin yan ngayon sa 240,000 na capital natin. 25.32% ang kinita natin sa loob lamang ng 4 na buwan na pagpapaalaga. Anong masasabi nyo, kapeso, sa pagpapaalaga ng hayop? Anong mga naging experience nyo? Share nyo naman below kasi ito pang-4 na namin and so far, mga kapeso, ito yung may pinakamalaki kaming kinita. For now, dun sa 4 naming pagpapaalaga, okay na okay talaga. Nagkataon lang na talagang mas malaki ang presyo ng buhay na baboy ngayon, mga kapeso. Share your experiences below para naman mas matuto kami sa mga experiences natin sa pagpapaalaga ng baboy at kung anumang hayop sa probinsya.